Kabanata 1241. Sa opisina ng chairman sa Pivot Technology, hawak ni Master Centipede ang isang red wine glass habang iniinom niya ito. Nilasap niya ang masarap na alak at talagang natuwa siya. Wow! Laura! Hindi masama itong bote ng alak na dinala mo sa akin ngayon. Dapat dalhin mo ulit ito sa susunod, masayang sinabi ni Master Centipede. Ipinakita ni Laura ang kanyang malumanay na ngiti. Ninong, hindi lang ang alak ang masarap. Good mood ka ngayon, kaya para sa'yo ay masarap ang anumang alak na matikman mo. Kahit na painumin kita ng isang basong tubig ngayon, sasabihin mo na masarap ito. Tumawa ng malakas si Master Centipede. Oo, ito ang pakiramdam ng isang tao kapag naaayon sa lahat ng mga pangyayari sa buhay niya, magiging masaya ka. Matagal na panahon na nang maramdaman ko ito at sa wakas ay dinala natin si Thomas sa isang dead end sa unang pagkakataon. Kahit anong gawin niya, imposibleng mapatawad siya ng iba. Kahit na gumawa siya ng public clarification, pwede rin tayong makakuha ng ilang mga tao na umatake, surround siya, at pabagsakin ang kanyang reputasyon. Imposible na malinis niya pa ang kanyang pangalan pagkatapos nito. Nag-thumbs up sa kanya si Laura. Ang dumi ng paraan na ginamit natin, pero ang maruming paraan lang ang magagamit natin para pabagsakin ng lubusan si Thomas. Ang magagawa lamang ngayon ni Thomas ay ipaliwanag ang kanyang sarili para ayusin ang mga bagay, ngunit hindi niya maibabalik ang tiwala na nawala sa kanya. Matapos uminom ng alak si Master Centipede, pinunasan niya ang kanyang bibig at natutuwang sinabi, "Oo nga pala, inayos mo na ba ang problema natin tungkol kay Jenny?" "Makakasiguro ka doon, Godfather. Inayos ko na ang problema natin kay Jenny. Walang makakahanap sa kanya. Mabuti. Si Jenny ang tanging paraan para mailigtas ni Thomas ang kanyang sarili. Hanggat hindi niya mahanap si Jenny, kontrolado pa rin natin ang buong sitwasyon." Patuloy na nagsalita si Laura, pero nag-aalala ako na si Thomas ay magkakaroon ng panibagong solusyon. Hindi siya yung tipo ng tao na mananatiling walang ginagawa. At saka, nagmakaawa si Jacob, kaya dito napatagal si Thomas. Nag-aalala ako na may mangyayari sa pagkakataon na ito. Itinaway ni Master Centipede ang kanyang kamay. Phew, masyado kang nag-aalala. Diyos ba si Tomas? Kaya ba niyang lutisin ang lahat? Laura, hindi ako makakahanap ng solusyon kung ako ang hahawak ng sitwasyon na ito. Mukhang totoo iyon. Nakaisip din si Laura ng iba't ibang mga solusyon, ngunit lahat ng mga ito ay tila hindi gagana. Mayroon lamang dalawang solusyon. Una, sina Laura at Master Centipede ay kailangang gumawa ng initiative para aminin ang kanilang krimen. Pangalawa, kailangang ipakita ni Jenny ang kanyang sarili at ipaliwanag ang lahat. Pero ang dalawang solusyon na ito ay imposibleng gumana ngayon. Si Laura at ang kanyang grupo ay hindi lalabas para aminin ito habang si Jenny ay kontrolado niya. Imposibleng mahanap ni Thomas si Jenny, kaya hindi rin gagana ang pangalawang opsyon. Dahil limitado ang kanilang oras, anong solusyon pa ang mayroon sila? Wala nang ibang maisip pa si Laura. Kahit si Laura at Master Centipede ay walang maisip na solusyon para sa problemang ito. Kung kaya pang baligtarin ni Thomas ang sitwasyon at manalo sa kabila ng sitwasyon na kinakaharap nila, si Laura ay magagawang kumbansihin ni Thomas. Sa kasamaang palad, si Thomas ay hindi nagkaroon ng anumang pagkakataon. Nilagyan muli ni Laura ng alak ang baso kay Master Centipede. Pagkatapos nito ay sinabi niya, "Godfather, may gusto din akong sabihin sa'yo." Si Carrie ay nakalabas na sa ospital. Nawala ang ngiti ni Master Centipede sa sandaling iyon at huminga siya ng malalim. Mahina si Carrie, kaya ito ang pinakamagandang oras para makalabas siya sa ospital. Ngayong na-discharge na siya, maghanda ka ng arrangement para makakain kami bilang isang pamilya. Simula nang mamatay si Wise, hindi na kami nagmukhang isang pamilya. Tumango si Laura bago niya sinabi, "Okay, aayusin ko ito mamaya." Sa wakas, pwede na silang kumain ng mapayapa at ang kanilang kaaway na si Thomas ay magdurusa sa paghihiganti nila. Sa wakas ay mawawala na ang kalungkutan ni Laura. Samantala, Kabanata 1242. Dinala ni Aris si Thomas sa Big Dipper Pharmaceuticals. Ito ang teritoryo ng foreign doctor na si Socrates. Tumama si Thomas kay Jacob sa unang pagkakataon nilang makarating dito. Dito nila in-expose ang tricks ni Socrates at dito rin niya ito binugbog. Sa pangalawang pagkakataon na makarating sila dito, ang sitwasyon nila ay naiiba na ngayon mula sa huling pagkakataon. Kaunti lang ang tao sa pharmacy. Ibinaba na rin ang plaque mula sa pinto at inilagay ito sa dingding.
Mukhang jijibay na ang batika. Pumasok si Thomas sa loob. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya si Socrates na nag-iimpake ng kanyang mga bagahe. Ang kanyang ulo, braso, at binti ay binabalot ng mga bandage. Hindi pa rin nawawala ang bakas ng pagbugbog ni Jacob noong nakaraan. "Hello, Dr. Socrates," sabi ni Thomas. Nabigla si Socrates nang marinig niya ang boses ni Thomas. Hindi niya namamalayan na umatras siya ng 2 hakbang at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Thomas. Nauutal siya na parang nakakita siya ng isang multo. "Ikaw, huwag kang lalapit." Napangiti si Thomas habang sinasabi, "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan." Munti ka nang umiyak si Socrates. "Pasensya na. Alam ko na hindi ako pwedeng manatili sa Central City. Kaso kasi marami akong gamit at hindi ko agad ito kayang dalhin ng agaran. At saka, kailangan ko pang sumailalim sa iba't ibang procedure para makaalis ng bansa. Hindi ito matatapos sa loob ng 2 araw. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng 1 linggo, please. Sa loob ng 1 linggo, aalis na talaga ako sa Central City at hindi na muling babalik. Huwag mo akong patayin. Sana ay huwag mo akong ipuwersa." Nakakaawa ang kanyang mga salita. Ngumiti si Thomas nang marinig ito habang umiling at sinabing, "Hindi ako nandito para saktan ka. Gusto lang kitang tanungin tungkol sa ilang bagay. Wala akong plano na bugbugin ka, kaya huwag kang matakot. Hindi mo ba talaga ako sasaktan?" "Oo." Gamaan ang pakiramdam ni Socrates nang marinig iyon. Umupo siya sa isang upuan at tinanong si Thomas, "Bakit mo ako pinuntahan?" Sumagot naman si Thomas, "Nabalitaan ko na medyo malapit ka kay Laura mula sa Pivot Technology." Agad na nagbago ang emosyon sa mukha ni Socrates nang marinig ang pangalan ni Laura. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Dumiretso sa punto si Thomas nang makita niya ito. "Hayaan mo akong linawin ang sarili ko. Alam kong si Laura ang nasa likod ng mga ginawa mo noon at ikaw ang nakatanggap ng parusa na nararapat sa kanya. Kapag nasaktan ng isang tao, matatakot silang muling sabihin ang dahilan ng kanilang sama ng loob. Sa sandaling ito, hindi na nila nakontrol ang kanilang mga damdamin." Umiiyak na sumagot si Socrates na parang bata, "Mermayo, wala na akong itatago sa iyo dahil alam mo na ito. Ang Laura na iyon ang nag-frame sa akin. Kung hindi, hindi sana ito mangyayari sa akin. Mr. Mayo, alam mo ba? Pumayag siyang makipag-date sa akin para i-deceive ako na kalabanan ka at ang pamilyang Nolan. Nabigo ako pagkatapos kong gawin ang lahat ng pinapagawa niya, pero nagambag pa rin ako, di ba? Hindi niya ako kinausap o tinulungan man lang. Pinahirin pa niya ng asin ang mga sugat ko." Iniabot ni Socrates ang kanyang kaliwang braso. Pinali ng babaeng iyon ang braso ko. Inapakan niya ang likod ng kamay ko gamit ang kanyang stiletto niya na parang na-paralyze na ang kamay ko. "Mr. Mayo, naiintindihan mo naman kung gaano kahalaga ang mga kamay para sa isang doktor. Gusto ng Laura na iyon na sirain ang pagkatao ko. Hindi rin inaasahan ni Thomas na magiging ganito kalupit si Laura. Dahil dito ay patuloy siyang nagtanong, "So, galit ka ba sa kanya? Galit ba siya sa kanya?" "Oo, galit na galit siya sa kanya." Kabanata 1243. Maririnig ang nagnangaliit na mga ngipin ni Socrates habang sinasabi, "Pinaglaruan ng babaeng iyong ang emosyon ko. Ginamit niya ang pagiging inosente at kabaitan ko para gumawa ng kasamaan. Paanong hindi ako magagalit sa kanya?" Biglang nakaramdaman ng awkwardness si Aris nang marinig iyon. Kahit na hindi isang mabuting tao si Laura, imposible pa rin para kay Socrates na maging inosente at mabait, hindi ba? Hindi ba siya nahulog sa patibong ni Laura dahil gusto niya ang kanyang katawan? Nagpatuloy sa pagsasalita si Thomas, "Gusto mo bang maghiganti sa kanya?" "Oo naman." Desididong sumagot si Socrates, "Gusto kong maghiganti sa kanya pero hindi ko alam kung bakit. Wala akong impluwensya sa Central City at nasira na ang aking reputasyon. Kalimutan mo na ang paghihiganti kay Laura, hindi ako pwedeng manatili sa Central City kahit gustuhin ko pa. Araw-araw dumarating ang mga tao para manggulo sa lugar ko. Ang iisang bagay na nasa isip ko ngayon ay ang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon." Itinaas ni Thomas ang isang daliri niya nang marinig iyon at sinabing, "Bago ka umalis, handa ka bang bigyan ako ng pabor? Kaya nitong sirain ang pride ni Laura at tulungan kang mailabas ang iyong galit. Totoo ba na pwedeng gawin ang masayang bagay na tulad nito?" "Siyempre, gagawin ko iyon." Sumagot sa kanya si Thomas, "Okay, hayaan mo akong linawin ito.
Socrates, alam mo ba ang mga iskandalo tungkol kay Mr. Jacob Nolan kung saan ginamit niya ang pera sa fundraiser para sa isang babae? Tumawa si Socrates nang marinig ito. Siyempre, alam ko. Ang tanga na si Jacob ay naloko ni Jenny Cruz. Haha. Pinugbog niya ako noong nakaraan kaya karapat-dapat siyang dayin. Alam ni Thomas na may taong nasa likod ng pangyayaring ito. Sa katunayan, ang alam lang ni Thomas na Jenny ang pangalan ng babae, pero alam ni Socrates ang buong pangalan niya. Iyon ay sapat na para maintindihan ang state ng problema. Dahil dito ay nagtanong si Thomas, bakit? Kilala mo ba yung Jenny Cruz na iyon? Tumawa sa kanya si Socrates. Siyempre kilala ko siya. Dating kaibigan ko siya. Kaming dalawa ang mga assistants ni Laura noon. Mahilig siyang mangakit ng mayayamang lalaki habang ako ay lumalapit naman sa mga babae. Nagtutulungan kami sa paghabol sa parehong lalaki at babae. Awkward na ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo. Karapat-dapat bang ipagmalaki ang mga bagay na sinabi niya? Ito ba ay marangal? Bakit mukhang masaya at proud si Socrates sa kanyang ginawa? Patuloy na nagtanong si Thomas, mayroon ka bang kahit anong paraan para makontak siya? Wala. Malapit kami sa bawat isa, pero hindi kami nakipagpalitan ng contact number. Ipinagbabawal ni Laura ang kanyang mga tauhan na kontaken ang bawat isa, at kailangan namin makinig sa kanyang mga tagubilin. Control freak ang babae na iyon. Naintindihan naman ito ni Thomas. Naalala niya na galit si Arnav mula sa Sterling Technology dahil sa parehong dahilan at napagkamalan niya pang isang undercover agent si Thomas. Wala na silang magagawa kung wala silang contact number. Sa sandaling iyon ay seryosong tiningnan ni Thomas si Socrates at sinabing, alam mo naman nang si Laura ang nag-frame sa pamilyang Nolan at sa akin sa pamamagitan ng paninirang puri at defamation. Sana ay matulungan mo akong linawin ang mga bagay para sa ibang tao. Sa ganoong paraan, magiging maayos na ang reputasyon ko at ng pamilyang Nolan. At saka, paniguradong magagalit si Laura kapag nalaman ito hanggang sa punto na hindi siya makakatulog ng maayos sa gabi. Sa ganoong paraan ay mawawala ang sama ng loob mo, hindi ba? Umunat ang noo ni Socrates. Noon, si Jacob talaga ang kalaban niya. Tama lang ba natulungan niya ang kanyang karibal na maghaiganti sa kanyang kaaway? Habang nag-aalangan siya, patuloy naman na nagsalita si Thomas, pagkatapos mong ayusin ito, ihahatid kita kagad palabas ng Central City. Sa oras na iyon, malamang gusto kang bugbugin ni Laura at ng medical industry ng Central City, pero hindi nila ito magagawa dahil wala ka na. Hindi ba maganda iyon? Masasabi na naiintindihan ni Thomas ang mga iniisip ng masasamang tao. Tumawa naman si Socrates. Natuwa siya nang maisip niya ang mukha ni Laura matapos niyang malaman na hindi niya kayang talunin si Socrates anuman ang mangyari. Teka lang, parang may mali. Kabanata 1244. Patuloy siyang tinanong ni Socrates, sinabi mo ba na bukod kay Laura, gusto din akong sakta ng mga mula sa medical industry ng Central City? Ayaw mo ba akong tulungan ka at ang pamilyang Nolan? Ako ay isang mabuting tao, hindi ba? Bakit gusto ng medical industry sa Central City na talunin ng isang mabuting tao? Ngumiti si Thomas at misteryosong sinabi sa kanya, dahil ang iyong kabutihan ay kailangang maging kontrabida. Umunat ang noo ni Socrates. Sinasabi mo ba na kailangan kong mag-undercover? Hindi, pero halos kaparehas nito ang gagawin mo, paliwanag ni Thomas, ang gusto kong gawin mo ay kunin mo ang buong responsibilidad at maging target sa galit ng lahat. Sa ganoong paraan, makakatakas ako at ang pamilyang Nolan ng hindi nasasaktan. Talaga. Napakamot ng ulo si Socrates. Kahit na si Laura ang dahilan ng lahat ng problemang ito, kailangang kunin ni Jacob ang buong responsibilidad dahil walang ebidensya laban sa babae. Ang gusto ni Thomas ay gumawa ng initiative si Socrates para sisihin ang lahat. Malaki ang pagkakataon na makalaya si Jacob habang nagagalit sa kanila si Laura. Nakakatuwa kung iisipin ito, pero pwede nila itong gawin. Tinikom ni Socrates ang kanyang bibig at sinabi, sige, gagawin ko ang mabigat na sakripisyo. Kung gagawin ko iyon, masisira ang reputasyon at pangalan ko. Natuwa si Aris nang marinig iyon. Ang mga masasamang bagay na ginawa niya noon ay sapat na para masira ang kanyang reputasyon. Mas lalo pang masisira ang kanyang reputasyon ngayon, ngunit wala itong magiging epekto. Kinuha ni Aris ang isang card mula sa kanyang coat at inilagay ito sa mesa. Sa sandaling ito ay tumawa si Socrates. Mr. Mayo, sa tingin mo kailangan ko ng pera.
Malaki ang pamilya ko at hindi ako kulang sa pera, okay. Gusto mo ba akong suhulan gamit ang isang card? Haha. Napangiti si Thomas at nanatiling tahimik. Nagpaliwanag si Aris sa ngalan ni Thomas. Dr. Socrates, hindi ito bank card kundi isang honorary VIP card para sa Light Club. Ano? Nagningning ang mga mata ni Socrates nang makita ito. Ang Light Club ay ang pinakasikat na club sa ibang bansa at ang mga babae sa bar ay talagang high class. Ang mga ordinaryong tao ay hindi basta-bastang qualified na makapasok sa club. Ang ganitong honorary VIP card ay hindi mabibili ng pera. Gayunpaman, meron si Thomas ng card na ito at ibinigay pa niya ito kay Socrates. Umisi si Socrates at bumilis ang tibok ng puso niya. Ang lahat ng tao ay may kahinaan at alam ng lahat kung ano ang kahinaan ni Socrates. Kapag ibinigay ni Thomas kay Socrates ang gusto niya, walang alinlangan na papayag si Socrates sa kanyang request. Mabilis na kinuha ni Socrates ang card na para bang nag-aalala siyang babawiin ni Thomas ang kanyang sinabi. Parang isang napakahalagang kayamanan ang card na ito sa kanya. Mr. Mayo, siguraduhin mong gagawin mo ang napagkasundoan natin. Handa akong maging masamang tao para linisin ang pangalan mo at ng pamilyang Nolan. Walang ibang tao na handang gawin ito maliban sa akin. Hayaan mo akong maging masamang tao at ako ang taitiis ng lahat ng sakit. Iindahin ko ang sakit at magkakaroon ka ng isang matamis na buhay. Tinasabi niya ito na parang tama ang ginagawa niya. Tumango si Thomas, tumayo at sinabing, sige, aalis muna ako. Si Aris na ang magsasabi ng ibang detalye sa'yo. Oo naman. Mr. Mayo, makakasiguro ka sa akin. Malulutas ko ang problemang ito para sa'yo at sa aking sarili. Ipaparamdam ko kay Laura na iyon kung gaano kasakit na pinakawalan niya ako. Kabanata 12:45. Malapit nang lumubog ang araw. Si Jacob, na nakatali ng lubad, ay lumuhad sa lupa at hindi pa siya umiinom mula umaga. Tunay nga na itinaya niya ang kanyang buhay para magkaroon ng mas maraming oras si Mr. Mayo. Umiling ang mga katabi niya nang makita siya. Tapos na. Wala pa rin reply pagkatapos ng mahabang panahon. Sa tingin ko ay handa nang sumuko si Thomas. Napaka-obvious naman nito. Nagtulungan sila para nakawin ang pera natin. Ano pa ba ang pwede nilang ipaliwanag? Nakiusap pa ang makong na ito na patawarin siya sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang sarili. Haha, napakawalang isip. Patuloy na minamaliit at pinagtatawanan ng lahat ang pamilyang Nolan. Sa pagkakataong ito, biglang tumakbo ang isang binata at malakas na sinabi, mga doktor, may press conference ngayon ng Sterling Technology. Nagbibigay sila ng official statement sa mga issue tungkol sa pagnanakaw ni Jacob Nolan ng public funds. Panoorin niyo ito sa inyong cellphones. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga cellphone at pinanood ito nang marinig nila iyon. May naglabas ng iPad, binuksan ang live broadcast ng balita at ipinakita ito kay Jacob na nakaluhod. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin para pigilan ang kanyang emosyon. Umaasa siya na makikita niya ang kanyang ama at si Mr. Mayo na nakaupo sa harap ng screen. Malalagpasan nila ang problemang ito kahit anong mangyari. Mr. Mayo, galingan niyo. Sa press conference, makikita na magkatabi sina Thomas at Birch. Umupo na rin si Aris at iba pang personnel at makikita na handa na ang lahat. Isang malaking media group ang makikita sa ilalim ng entablado na itinataas ang kanilang mga kamera at microphone. Handa na rin sila. Opisyal nang nagsimula ang press conference. Maya-maya pa ay sinabi ni Thomas sa harapan ng mic, kagabi, may ilang news media na nag-publish ng ilang mga pictures at meron silang in-expose na isang personal na account. Gumawa sila ng walang basehang mga akusasyon na may masamang intensyon at nagdulot ito ng malaking negative effect sa aking kumpanya at sa pamilyang Nolan. Ngayon, gusto kong linawin sa press conference na ito ang mga pangyayari at bigyan ng babala ang mga media, sinasadyang sir-on kami. Sana ay inalam niyo muna kung may basehan ang inyong mga reports. Pagkatapos nito, isang news reporter ang biglang nagtanong, Mr. Mayo, sabihin mo sa amin kung kinuha ni Jacob Nolan ang fundraising money ng pamilyang Nolan. Tumango si Thomas. Kasunod nito ay sinabi niya, una, kailangan kong sabihin sa'yo na hindi gumamit si Jacob ng kahit isang sentimo ng pera sa fundraising money na iyon. Bilang ebidensya sa kanyang pagiging inosente, sinadya naming gumawa ng listahan ng mga donasyon, at ang bawat donasyon ay napakalinaw na nai-record.
Agad na ipinakita ni Aris ang listahan sa screen at mabilis itong pinicture ng mga reporter. Makikita sa listahan na walang ginamit na pondo dito. Pero, maasahan ba ang listahan? Kasunod nito ay biglang nagtanong ang isang reporter, Mr. Mayo, dahil hindi ginamit ni Jacob ang donasyon, saan siya nakakuha ng pera pambili ng mga branded na bag at mamahaling alahas. Kasama na dito ang dark red na Ferrari sports car. Ito ay nagkakahalaga ng halos $10 million. Tumawa ng malakas si Thomas nang marinig ito. Ang perang ginamit sa pagbili ng mga branded na bag at alahas ay personal savings ni Jacob na naipon niya ng hindi bababa sa 10 taon. Nagkaroon siya ng karelasyon kamakailan. First time niyang makipag-date sa isang babae, kaya naging uto-uto siya at walang muwang niya na ginugol niya ang lahat ng kanyang ipon. Inimbestigahan din namin ang pinanggalingan ng kanyang napakaraming pera at kung paano niya ito ginastos sa dalaga. Ito ang listahan para dito. Isa na namang listahan ang ipinakita. Ipinagpatuloy ni Thomas ang pagsasalita at saka, ang Ferrari ay hindi kay Jacob kundi pag-aari ko. Bilang chairman ng Sterling Technology, sa tingin mo ba wala akong kakayahan na makabili ng Ferrari? Natigilan ang lahat sa tanong niya. Sa kayamanan na meron si Thomas, ang 10 Ferrari ay hindi magiging isang problema na bilhin para sa kanya. Ipinaliwanag na ba niya ang lahat ng mga problema? Parang pinapalabas niya na walang problema pero pakiramdam ng lahat na parang may kulang pa. Sa madaling salita, nadama nila na ang mga listahan at press conference na ito ay ginawa ng last minute para lang meron silang maiharap sa media. Kabanata 1246. Ilang tao ang maniniwala sa tinatawag na official clarification na ito. Malamang iisipin ng iba na ito ay peke. Iyon ang naisip ng lahat. Pinanood ito ni Master Centipede sa harap ng TV at kahit siya ay natawa. Thomas Mayo, ito na lang pala ang kaya mong gawin. Sa palagay mo ba ay maipapaliwanag mo ang lahat sa pamamagitan lamang ng ilang listahan at tables? Hindi mo ba alam na ang puso ng tao ay hindi kayang mahulaan? Lahat ng tao naghihinala na sayo. Magpapakahirap ka lang kung gusto mo pa ring makuha muli ang tiwala nila. Thomas, talo ka na. Hindi mo na kayang makabangon pa. Para kay Master Centipede, ang press conference na ito na ginamit ni Thomas para linawin ang kanyang sarili ay isang malaking kabiguan. Handa na sana siyang patayin ang kanyang TV nang isang aksidente ang nangyari. May sinabi si Thomas na isang bagay na nagpalaglag sa panga ng lahat. Sa kalagitnaan ng press conference ay sinabi ni Thomas, ang Sterling Technology at Red Society Pharmacy na pag-aari ng pamilyang Nolan ay inosente dito. Walang pagdududa dito. Mali si Jacob. Hindi dapat siya gumastos ng napakaraming pera para lang ligawan ang isang babae sa panahong ito. Pero sarili niyang pera ang ginastos niya. Kahit na hindi ito naangkop, hindi ito labag sa moral standard at batas. Pero bakit ito gagawa ng isang malaking eksena? Huminto ng sandali si Thomas bago niya seryosong sinabi, ito ay dahil may isang taong pinaglalaroan kami at sinisiraan siya para magmukha siyang masama. Naniniwala ako na alam ninyong lahat na ang mga picture na ito ay totoo. Matapos mailabas ang balita, nawala na ang sinasabing main actress. Mukhang maayos at nakaset up ang lahat noong una pa lang. So ang tanong dito, sino ang nag-set up nito? Sinong gustong manayre sa akin at ang pamilyang Nolan? Lahat ng mga news reporter ay nakatuon ng atensyon sa kanya. Hindi ba sila nag-report ng isang sensational news nang pumunta sila dito ngayon? Ngayon ang panahon kung kailan nangyari ang mabigat at kahindek-hindek na balita. Sa press conference, nagpakita si Laura sa kadiliman at puno ng pawis ang kanyang mga palad. Siya ang may pukana ng lahat ng ito. Naniniwala siya na nalaman ni Thomas ang kanyang mga pukana batay sa kanyang kakayahan. Pero paano sasabihin ni Thomas ang kanyang ginawa? Napaisip tuloy si Laura. Walang problema sa side niya at si Thomas ay hindi magkakaroon ng pruweba laban sa kanya. Tumingin si Thomas sa paligid bago niya galit na sinabi, ang taong may kagagawa ng lahat ng ito ay ang foreign doctor ng Big Dipper Pharmaceuticals, si Socrates. Click. Click. Ang mga reporters ay patuloy na kumuha ng mga larawan at ni-record nila si Thomas. Ito ay isang napakahalagang sandali. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Thomas, lalo na ang mga doktor mula sa medical industry ng Central City na pumunta lamang doon para manood. Hindi nila inaasahan na ang taong palihim na ng gulo dito ay si Socrates. Sa gitna ng mga ingay ng mga tao, makikita na nakatayo sa sulok si Laura habang nakatitig sa kawalan.
Natulala siya dahil hindi niya inaasahan ang pangyayari na ito. Anong nangyayari? Anong ginagawa ni Thomas? Malinaw na si Laura ang may kagagawa ng lahat ng ito at totoo si Master Centipede ang utak. Pero bakit si Socrates ang sinisisi ni Thomas? Walang kinalaman ang basurang iyon sa pangyayaring ito, okay? Tulala pa rin si Laura. Hindi niya alam kung anong ginagawa ni Thomas sa pagsisi kay Socrates. Talagang hindi makatwiran ang kanyang ginawa. Thomas Mayo, tanga ka ba talaga? Si Socrates, isinasama mo ang mga katangahang basura. Sa palagay mo ba ay matagumpay mong matatakasan ang responsibilidad? Masyado kang walang muwang, hindi ba? Kabanata 1247. Ang mga nasa medical industry. Ang mga news reporter o ang mga staff ng Pivot Technology ay hindi inasahan na babanggitin ni Thomas si Socrates, ang pangalan na parang walang kaugnayan sa buong pangyayari na ito. Lalong nagulat dito si Laura. Para sa kanyang opinyon, maliban sa paglilinaw at paghuli sa salarin, wala nang ibang solusyon si Thomas. Tinong makakaalam na hindi gagawin ni Thomas ang dalawang bagay na iyon. Nakahanap siya ng isa pang choice para sisihin si Socrates sa lahat ng ito. Paano ito nangyari? Tumingin si Laura sa isang reporter na pinadala niya dito at agad itong naintindihan ng reporter. Bumangon ang nasabing reporter at malakas na. Sinabi, Mr. Mayo, sinabi mo na nagpakalat ng chismis si Socrates para saran ka. Hindi kaya sinusubukan mo lang na hindi ka paghinalaan ng mga tao. Masyadong mahirap para sa amin na paniwalaan ka. Umiti ng mahina si Thomas. Kasunod nito ay sinabi niya, okay, bibigyan kita ng ebidensya. Una, alam nating lahat na dinala ko ang aking estudyante, si Jacob, para tumulong sa medical industry ng Summerland, at nakuha namin ang plaque ng pamilyang Nolan dahil dito. Ang kalaban na natalo namin ay si Socrates. Noong una ay nagalit siya sa medical field ng Summerland, at ngayon ay mas nagagalit siya sa pamilyang Nolan. Dahil dito, sinubukan ni Socrates na gumamit ng iba't ibang paraan para sirain ang reputasyon ni Jacob, ang pamilyang Nolan, ako, at ang buong medical industry ng Summerland. Naniwala ang lahat sa kanya nang marinig iyon. Kahit na hindi ito ipinaliwanag ni Thomas, alam din ito ng mga doktor mula sa medical industry ng Summerland. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot ang mga masasamang bagay na ginawa noon ni Socrates. Walang sino man ang maghahinala kung gusto ni Socrates na sirain ang pamilyang Nolan at ang medical industry ng Summerland. Dahil dito ay ipinagpatuloy ni Thomas na sabihin, matagal ko nang pinaghihinalaan si Socrates at nakita rin ng mga pulis ang isang video. Panoorin yung lahat ito. Agad na ipinakita ni Aris ang video sa big screen. Ito ay isang video na isang snake shot gamit ang isang cellphone. Sa video, isang grupo ng mga foreigners ang nakaupo sa isang bilog kasama si Socrates bilang kanilang leader. Lahat ng mga taong ito ay sugatan. Makikita sa kanilang mga braso ang mga bandage at ang kanilang mga binti ay nasugatan, kaya kailangan nila ng tungkod. Nakilala agad sila ng isang tao mula sa manunood. Hindi ba sila ang mga security guard na sinaktan ni Thomas noon? Hindi ba ang leader nila ay si Socrates? Tingnan mo ang nakakatawan niyang mukha. Nasugatan siya ni Jacob pero hindi pa rin niya inaayos ang kanyang sarili. Nagpapakasaya pa siya. Makikita sa video na sinabi ni Socrates sa kanyang mga nasasakupan, mga kapatid, nangyari ito sa atin ngayon dahil kina Jacob at Thomas. Pwede ba tayong umalis ng taunan? Hindi pwede. Bago tayo umalis sa Central City, kailangan nating salakayin si Jacob, Thomas, at medical industry ng Summerland. Nagkagulo rin ang lahat ng kanyang mga tauhan nang marinig nila ito. Nagpatuloy si Socrates, may kilala akong babae, siya si Jenny Cruz. Gagawin niya ang lahat basta't bibigyan natin siya ng pera, nakausap ko na siya. Lalapitin niya si Jacob at gagastos siya ng pera para sa kanya. Pagkatapos nito, maghanap kayo ng pagkakataon. Sundan niyo siya at kumuha ng mga litrato. Ikaw, responsable ka sa paggamit ng personal na account ni Jenny para gumawa ng ilang post para ipakita ang mga litrato. Bro, responsable ka sa media. Turuan mo na siya hanggat maaari. Sa huli ay sinabi niya. In conclusion, isa lang ang gusto kong gawin. I-frame sina Jacob, Thomas, at ang medical industry sa Summerland. Dito natapos ang video. Pinatay ni Aris ang video player. Nagkagulo ang buong hall kasunod nito. Hindi inaasahan ng lahat na magiging napakasama ni Socrates.
Hindi man lang siya nagabala na gamitin ang anumang paraan para pabagsakin ang pamilyang Nolan. Ang sama talaga ng ugali niya. Lahat sila ay umiling at hinamak na galit sila kay Socrates. Maya-maya pa ay sinabi ni Thomas, ito ang mga clues na natagpuan ng mga pulis, at sa tingin ko ay naiintindihan ninyong lahat na inosente si Jacob at ang pamilyang Nolan. Tayong lahat ay kailangang mag-iisang panig lamang. Paano natin hahayaan ang masamang taong ito na gumawa ng kaguluhan sa pagitan natin? Bakit naman sisirain ng isang foreign doctor ang medical industry ng Summerland? Imposible. Sa oras na ito, ang mga doktor ay masyado nang nababalisa kaya itinaas nila ang kanilang mga braso at sumigaw, hindi natin dapat hayaan ang ating mga kalaban na guluhin ang ating reputasyon. Bilang isang miyembro ng medical industry ng Summerland, dapat tayong magsumikap at magkaisa. Hindi dapat tayo pinaglalaroan. Pabagsakin ang foreign doctor, pagisahin ang Summerland. Inosente ang pamilyang Nolan. Hindi na natin dapat sila sir-on. Nagkamali tayo. Sa oras na ito, biglang nagbago ang opinyon ng publiko. Kabanata 1248. Noong una ay kinasusuklaman ng mga doktor ang pamilyang Nolan dahil inaakala nilang nagsinungaling sa kanila ang pamilyang Nolan. Pero iba na ngayon. Ang katotohanan ay lumabas. Inosente pala talaga ang pamilya Nolan. Naayos ang lahat dahil gusto ni Socrates na sirain ang industriyang medikal ng Summerland. Sa oras na ito, lahat ng mga doktor ay nagbago ng kanilang mga opinyon. Una, labis nilang kinasusuklaman si Socrates, pangalawa, nakonsensya sila sa pamilya Nolan. Naisip nila na sila ay talagang masyadong pipi dahil sila ay nabulag pagkatapos na masulsulan. Sa totoo lang, kapag naisip nila ito, ang reputasyon at pangalan ng pamilyang Nolan ay napakaganda. Paano nila magagawa ang gayong immoral na bagay? Ang mga puso ng mga doktor ay napuno ng puot at pagkakasala. Ang kombinasyon ng dalawang masalimuot na emosyon ay nagpabago sa mga doktor ng kanilang saloobin ng malaki. Gamit ang video na ibinigay ng pulisya, ang listahan na ibinigay ng pamilya Nolan, at paliwanag ni Thomas, lahat ay maliwanag, makatwiran, at mapagkakatiwalaan. Lubos silang naniwala sa anumang sinabi ni Thomas. Para sa media, ang katotohanan ng insidente ay talagang hindi napakahalaga. Ang talagang gusto nila ay balita at nasiyahan si Thomas ang kanilang mga pangangailangan. Ang dayuhang doktor ay hindi nagabala sa paggamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan para lamang sirain ang industriyang medikal ng Summerland. Tinanas ng pamilya Nolan ang karaingan at nagsumikap silang linisin ang kanilang mga pangalan at patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Ang balita ay sapat na upang mabigla ang Central City. Sa ganoong kapanabik na balita, tuwang-tuwa ang mga media na iyon, kaya hindi na sila nagtanong pa tungkol sa uri ng insidente. Nang magbago ang isip ng dalawang grupong ito, sa pangkalahatan ay walang mga problema. Si Laura sa gitna ng mga pulutong ay galit na siya ay nanginag. Tumanggi siyang sumuko. Inilagay niya ang kanyang mga pagsisikap na iset up ito, ngunit ito ay natapos ng katawa-tawa sa huli. Hindi pwede. Inayos niya ang isang reporter na magtatanong ng huling tanong. Ginoong Mayo, the video said that Jenny Cruz is a woman who's willing to do anything basta babayaran lang. Pero hindi siya mukhang isa sa akin. Mayroon bang anumang ebidensya na nagpapakita na sinadya niyang lumapit kay Jacob para sa pera? Ang tanong na ito ay isang bitag. Malinaw nilang alam na kontrolado si Jenny at imposibleng mahanap siya. Ngunit, sinadya pa rin ng reporter na ito ang tanong na ito. Nais nilang pilit na mag-iwan ng pagdududa upang muli nilang mabaliktad ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi binigyan ni Thomas ng pagkakataon si Laura. Lumingon si Thomas sa gilid at tumingin kay Aris. Naintindihan naman ito ni Aris. Tumayo siya at sinabing, sa simula ay ayaw naming ilantad ito. Dahil tinanong ito ng reporter na ito, i-aanunsyo namin ito ngayon. Pumalakpak siya at hindi bababa sa 10 lalaki ang agad na lumabas mula sa backstage. Sila ay mga lalaking may iba't ibang estilo, kabilang ang mga teen boys na wala pang 20 taong gulang hanggang sa nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na halos 40 taong gulang. May matangkad, pandak, mataba, payat, mahirap, at mayayamang lalaki. Iniabot ni Aris ang kanyang braso, at sinabi niyang, bagaman magkaiba sila ng hitsura, pareho sila ng pagkakakilanlan, na lahat sila ay mga ex-boyfriend ni Jenny Cruz.
Kabanata 1249. Matapos marinig ng lahat ang paliwanag ni Aris, isa lang ang tanong nila. Ano ba naman? Joke ba ito? Paano magkakaroon ng napakaraming ex-boyfriend ang isang babae? Hindi lang siya nagkaroon ng maraming ex-boyfriend, kundi pati na rin ang mga uri ng lalaki ay ibang-iba. Ano ang gusto ng babaeng ito? Gusto ba niyang subukang makasama ang lahat ng uri ng lalaki? Itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera at patuloy na kumukuha ng litrato. Ito ay isa pang nakakagulat na balita. Sinabi ni Thomas, sa simula ay ayaw naming ilantad ang katotohanan upang maprotektahan ang privacy. Ngunit maaari lamang nating pahirapan ang mga kapatid na ito upang patunayan ang kawalang kasalanan ng pamilyang Nolan. Hindi napigilan ng isa sa mga lalaki na sabihin, gumastos ako ng halos $500,000 kay Jenny. Gusto kong gamitin ang perang iyon para makabili ng bahay. Wala na ito ngayon. Nawala ko ang lahat. Sabi ng isa pang lalaki, sabi ni Jenny Cruz, mature at charming daw ako, kaya araw-araw niya akong pinupuntahan. Tinakaw niya lahat ng ipon ko, tapos pinaghiwalay niya ang asawa ko. Pagkatapos, umalis siya. Siya ay isang walang isip. Eksakto. Akala ko isa siyang inosenteng dalaga. Pero, kasama ko siya dahil gusto niyang magnakaw ako ng pera sa pamilya ko para makabili ng mga cosmetic products para sa kanya. Itong walang isip. Ang mga lalaking ito ang mga kaawa-awang lalaki na sinaktan ni Jenny. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na dati nilang hindi sinasabi at nahihiyang sabihin. Lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin dahil hindi na sila makapaghintay na punitin si Jenny. Ito ay talagang nakakagulat na balita. Tuwang-tuwa ang mga reporter. Maraming mga sorpresa sa press conference ngayon. Noong nakaraan, sapat na ang mga kahindek-hindek na balita upang sakupin ang mga ulo ng balita sa loob ng isang linggo. Halos 15 minutong nag-uusap ang mga lalaki. Sa huli, sinenyasan sila ni Aris na pwede na silang umalis. Pagkaalis ng mga lalaking ito, seryosong sinabi ni Thomas, naniniwala akong alam na alam ninyong lahat kung anong klaseng babae si Jenny ngayon. Of course, you can suspect that these people are hired by me. Maaari ka ring pumunta at imbestigahan ito. Ngunit, ito ang katotohanan. Kailangan mo lang pumunta sa universidad ni Jenny at magtanong. Makikita mo kung paano nagkomento sa kanya ang kanyang mga kaklase, kasama sa kwarto, guro, o kahit na mga miyembro ng pamilya. Saka, malalaman mo kung nagsisinungaling ako ngayon. Kailangan ba nilang mag-imbestiga? Actually, at this time, it could be 99% confirmed that Jenny was a walang isip. Siya ay isang masamang babae na walang pakialam sa paggamit ng anumang paraan para sa pera. Pinili niyang makasama si Jacob dahil gusto niyang dayin ang pera ni Jacob. Dapat ay sumang-ayon siya kay Socrates na harapin si Jacob. May tumayo at nagsabi, I remember her. Nang pumunta ako sa Big Dipper Pharmaceuticals para sa konsultasyon, nakita ko ang babaeng ito na kasama ni Socrates. Masaya silang nag-uusap at mukhang close na close sila. Oo, naalala ko din siya. Iniisip ko kung saan ko siya nakita. Sa oras na ito, kinumpirma nito ang katotohanan na inutusan ni Socrates si Jenny na i-frame ang pamilya Nolan. Sa totoo lang, sina Socrates at Jenny ang mga katulong ni Laura. Napaka-normal para sa kanila na umupo ng magkasama at masayang nag-uusap. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ito ay magmumukhang lubhang abnormal. Sa oras na ito, nakaramdam ng galit ang lahat at gusto nilang mahanap ang walang isip para parusahan siya ng batas. Bilang miyembro ng Summerland, nakipagtulungan talaga siya sa dayuhan para i-frame ang kapwa mamamayan. Hindi natin hahayaang manatili ang ganitong klaseng babae. Kailangan natin siyang mahanap at parusahan ng batas. Hindi natin dapat hayaang manatili ang walang isip. Nagtaas din ng mga braso ang mga doktor, reporter, at iba pang dumaraan para sumigaw ng malakas. Itinuring nilang karibal nila si Jenny. Bumalik ang reporter at tumingin kay Laura at nagkibit-balikat. Ang ibig niyang sabihin ay, wala na akong magagawa. Oo, ano pa ang magagawa nila? Si Laura at Master Centipede ang nag-set up ng lahat at naghanda sila ng lahat ng uri ng materyales para sa ang pamilya Nolan. Ang lahat ay inihanda para sa pamilya Nolan, ngunit si Socrates ang haltak ay talagang tumalon at kinuha ang lahat ng sisihin. Bakit? Nais pa ba niyang maging isang matuwid na karakter na dumanas ng hinaing? Sino siya sa tingin niya, Batman? Kabanata 1250.
Sa sobrang galit ni Laura ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nanginginig ang kanyang katawan at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Nag-isip siya ng maraming sitwasyon na posibleng mangyari at naisip din niya ang solusyon kung siya si Thomas. Wala siyang maisip na solusyon at wala ring maisip si Master Centipede. Gayunpaman, si Thomas ay si Thomas. Ang mga kakayahan ng God of War ay hindi mga ordinaryong tao na tulad nila. Hindi ito maikukumpara sa direktang nilinaw ni Thomas at hindi rin niya nalaman ang tunay na salarin. Pinili niya ang paraan na hindi maisip ni na Laura at Master Centipede na ang paghahanap ng scapegoat. Bukod dito, ang scapegoat na ito ay ang karibal ni Thomas na nagkaroon ng kontrahan sa kanya. Kahit na magpakita si Laura at hilingin sa lahat na huwag maniwala kay Thomas, at sinabi niyang peke ang lahat at malamang na nakipagtulungan si Socrates kay Thomas, walang maniniwala sa kanya. Paano maniniwala ang mga tao na nakipagtulungan si Socrates kay Thomas? Alam ng lahat kung gaano kalubha ang kanilang mga alitan. At saka, kung sinabi niyang hindi si Socrates ang may kasalanan, sino kaya ito? Siya ba ang may kasalanan? Walang paraan. Hindi makatalon si Laura at sabihing hindi si Socrates ang may kasalanan. Panoorin na lang niya ang insidente na umuusbong sa direksyon na hindi niya makontrol. Siya ay nagtrabaho ng husto upang itakda ang mga ito. Sa huli, hindi niya sinira ang pamilya Nolan, ngunit ginawa pa niyang mas kagalang-galang ang pamilyang Nolan. Ang mga doktor na iyon mula sa Summerland ay higit na nagtiwala sa pamilya Nolan upang mabawi ang kanilang pagkakamali para sa pamilyang Nolan. Ang awayan sa pagitan nila ay hindi basta-basta nawala at ang kanilang relasyon ay naging mas matatag at hindi nasasayang ngayon. Si Laura ang uri ng tao na binaril ang sarili sa paa. Ngunit, hindi niya maintindihan kung bakit tumalon si Socrates the jerk at tumulong na pasanin ang lahat ng responsibilidad para sa pamilya Nolan. Hindi ba siya isang karibal laban kina Jacob at Thomas? Bakit? Sa oras na ito, nagring ang telepono ni Laura. Nakatanggap siya ng text message. Tinapik niya ito para buksan. Haha, ang nagpadala ay si Socrates. Jerk, how dare you still send me a text? Tinapik ito ni Laura at binasa. Ang nilalaman ng mensahe ay, Hi, my beautiful Miss Laura. Galit na galit ka ba ngayon? Haha, walang silbi ang magalit. Maaari kang lumapit at talunin ako kung magagawa mo. Ano sa tingin mo? Halika at talunin mo ako, walang isip. Apat na salita lang ang makakapaglarawan sa kanya. Nakakainis siya. Darn it. Si Laura ay palaging isang kalmadong babae na may ugali. Sa oras na ito, galit na galit din siya kaya nagmura siya. Mariin niyang inihagis ang kanyang telepono sa lupa. Bang! Nabasag ang telepono. Socrates ang jerk. Tinulungan ba niya si Thomas para lang menas siya? Nagpadala pa siya ng text message para kutsain siya pagkatapos ng insidente. Siya ay masama. Siya ay tulad ng isang mabisyo jerk. Kinagat ni Laura ang kanyang mga ngipin habang sinabi, Socrates, huwag kang maging masaya ng maaga. Kukunin at papatayin kita ngayon. Hindi lamang siya, ngunit ang mga taong iyon mula sa industriya ng medikal ay agitated din na sumigaw. Kailangan nating pumunta sa Big Dipper Pharmaceuticals ngayon para patayin si Socrates ang haltak. Habang handa nang umalis ang lahat, lumiwanag ang malaking screen. Sa screen, bumaba si Socrates mula sa isang eroplano, at sinabi niya sa camera, Kumusta, mga dati kong kaibigan sa Central City, matagal na. Gusto mo ba akong patayin ngayon? Ako ay humihingi ng paumanhin. Nasa ibang bansa na ako ngayon, kaya hindi mo ako masusuntok. Galit ka ba? Ahaha.